be fair to all those who are fighting since naglabasan na yung ating hiniling transparency and accountability. Talaga nakita naman natin buong puwersa ng pamahalaan ang ginagamit sa lahat ng mga nagpapahayag ng kanilang pananaw, lalo pat kung ito ay hindi pabor sa panlasa o kagustuhan ng nasa administrasyon. Maraming nagbubuwis ng kanilang kalayaan, ng kanilang buhay, ng kanilang kaligtasan, ng kanilang comfort. Pero hindi ho natin kasi pwedeng isuko at basta na lang ihandog sa mga ayaw ng umalis sa kapangyarihan at ibigay yung kanilang luho at kapritsyo. Hindi natin dapat isuko. Imagine ninyo, tag-ulan na naman ngayon. At pasukan na ng mga nasa public schools. In a few weeks, magsisimula na rin yung nasa private schools. Imagine ninyo, pag nag-ulan na naman na nag-ulan, babahain na naman tayo. Same problem that we have encountered in the many years. Not just during the present Marcos Jr. administration, but made worse by the corruption, yung talagang napakalaki, mind-boggling amount ng kurakot at korupsyon na talamak, laganap, harapan na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Babahain na naman tayo. Imbis na tugunan yung problema, yan yung target, yan yung layunin, yan yung adhikain sana nung naunsyami na naman na Blue Ribbon Committee hearing. Nakita naman natin nung simula pa lamang tinanggal yung kauna-unahang chairman ng Blue Ribbon Committee of the 20th Congress diyan sa Senado, pinalitan. Anong nais gawin upang hindi na umusad yung pagdinig diyan sa Blue Ribbon, kung uusad man yung mga piling resource person lamang ang ipapatatawag. Yung mga piling personalidad lamang ang ididiin. Yung mga piling personalidad lamang ang makakasuhan at kakasuhan at ikukulong. Dahil nga ang pinipilit na kaso, syempre yung plunder. Yung hindi man mapatunayan yan, yung malversation, pero yung malversation, pagka malaking amount, ganun din naman yan, non-bailable. But for theatrics, for optics, maganda kasi na si senador ganito o si congressman ganito o si engineer ganito ay kinasuhan ng pamahalaan ng plunder. It gives away the impression na seryoso sa paglaban sa korupsyon. Alam naman natin, nabiso natin pare-pareho na hindi seryoso sapagkat ang daming iniiwasan. Magsosona na naman ngayon. Luto na sa aking pantaha ang magiging messaging ng darating na SONA na mula doon sa mahiya naman kayo na dapat ay mahiya naman tayo. Dapat yun ang pahayag nun So mula noong huling SONA at ngayong paparating na SONA, may sasabihin nila meron ng mga big fish, yung mga dabyena, yung mga dabyana, yung mga balyena, yung mga dambuhala, yung mga pating na nakulong. At yan naman ang sinasabi nila noon Pero alam naman natin, hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yan. Dahil yung mga taong dapat managot at makulong, nandyan nakalaya pa rin. So, ang impresyon na nabubuo ngayon, meron na ba tayong weaponized Senate? Dahil ang kasunod nito, kung matatandaan ninyo, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung nagaganap ngayon na impeachment trial proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami ang nagtatanong, ano raw yung naganap sa pre-trial. Katulad po ninyo, meron lamang tayong mga surmises o assumption na hindi pa naman natin pwedeng sabihin yun na ang naganap ng pre-trial. Both sides, yung prosecution side at saka yung defense lawyers ay ayaw, tikom ang bibig. Ayaw nilang magbigay ng pahayag kung ano yung naganap, ano ba yung nangyari during the pre-trial na naganap sa Senado. General lang po ito. Yung pre-trial po, ibahagi po ito sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Hinango po ito sa Rules of Procedure ng Criminal at Civil Prosecution. At litigation. So, yan po yung naganap sa Senado. Ano ba ang nagaganap pagka mayroong pre-trial? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Ang
si Benito Jr. Manzon, marami ring salamat sa iyo. Ang ba ang nagaganap pag may pre-trial? Yung pre-trial po, meron tayong unang tinatawag dyan, yung stipulation of facts, yung pagkakasundo ng prosecution at ng defense na, ito, pagkasunduan na natin ito, hindi na ito kinakailangang patunayan pa o i-take up pa during the impeachment trial. Dahil yan, alam naman na ng lahat yan, alam naman natin na establish yan, and so on and so forth. Yun po yung una, yung stipulation of facts. Kung magkakasundo, para hindi na ang purpose po ng pre-trial ay makatipid sa oras at panahon na gugugulin yung impeachment court sa pagdinig nitong lagi kong sinasabing huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kinakailangan, bakit layunin ng impeachment court na makatipid ng oras at panahon? Kasi nga ho, nasa balikat po ng mga taxpayers yan nasa atin po yan Tayo ang nagme-maintain ng impeachment court. Para lang po alam ninyo, kaya dapat kayo lahat kasali rito. Whether you are for or against it, well, let's agree to disagree. Feel free to enter my page and there's pwede ipopost pa natin kung meron pong sense yung inyong sinasabi. Dito, hindi pwedeng wala kang stand. Bakit? Taxpayers money po ito Kada bukas ng impeachment court proceedings, kada bukas ng impeachment trial, gagamit ng kuryente yan, naka-aircon yan, may ilaw yan, may mga empleyado at kawani ng Senado yan. Ang dami niya, may pakain dyan. Saan galing yun? Hindi naman sa bulsa ng prosecution personal Hindi naman galing yan sa bulsa, personal fund or money ng prosecution, whether it be coming from the House panel or yung private prosecutors, lalo na yung private prosecutors. Ba't naman sila magbabayad? Sila pa nga ang babayaran. No? So ito ay tax burden po ito sa taxpayers. Pagkatapos po niyan, merong sinasabing simplification of issues. No, so yung pre-trial may stipulation of facts. Pangalawa po diyan, yung simplification of issues. Ang simplification of issues, they just define the exact actionable questions. Yung mga pwedeng aksyonan ng Senado, pagkakasunduan na nila para desisyonan na ng mga senator judges. Remember, hindi po ito mambabatas Yung impeachment court, hindi nila trabaho ang magsagawa ng batas. Sila ay mga hukom diyan sa impeachment court. And of course, alam ito ng mga abogado, pati ng mga law students, marami rin naman tayo na nakasubaybay na mga law students dito, andyan din yung marking of evidence, yung pagmamarka ng mga ebidensyang ipapakita ng magkabilang panig. Nung prosecution, syempre merong depensa rin papakita upang labanan yung weight of evidence or sufficiency of evidence na ipapakita naman ng prosecution. Si Tess Caballero, maraming salamat sa iyo. Tess Caballero, maraming salamat. At syempre, nandiyan yung witness identification. Yan ang maganda, yung witness identification. Base sa mga ilang naging pahayag at nailathala rin ito sa ilang social media pages, pati sa mga ibang podcast. Yung identification of witnesses, naglalabasan yung pangalan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinatatawag na bilang testigo. Bilang testigo nino ng prosecution ba o ng defense? Either way, maganda yun. Kung sino man ang magpipresenta sa kanya, whether prosecution or defense, it's high time to present him. Ang tagal na sinasabi yan Ayaw humarap dahil nga raw nag-aantay ng proper forum. The impeachment trial is the best forum na maipatawag ang mga personalidad na ito. Lumabas din yung pangalan ni Mina Pangandaman. Matagal nang hinahanap sa lahat ng Blue Ribbon ng mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon, siya yung may pangangalaga ng budget o pera nating mga Pilipino. Bilang DBM Secretary, wala pa rin kaso ni hindi man iniimbestigahan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan. Kay Hakbang ng Maisog, hindi mo pera yan, South Korea, mabuhay kayo. At maraming salamat sa palagi ang pagsubaybay yung ating Hakbang ng Maisog, South Korea. Ang
si Troy Rodriguez, aking primo, ang ginina kita pag magkaapelido tayo. No, maraming salamat sa iyo, Troy Rodriguez. Si Yeyen Lee, good morning din sa iyo. At may kausap itong si Syke Pakingan. Ayan, ang sabi ni Syke Pakingan, hayaan mo lang siya, Syke, at kahit bigyan mo siguro yung kung sino man yung nakakatalo mo dito sa ating pagla-live ngayon, kahit bigyan mo ng 10 feet na index card yan, ang taong talagang sarado ang pag-iisip, kahit may aral o walang aral sa batas, Bendalo rin yan. Kamag-anak ni Bendalo yan. Ano, maraming salamat sa iyo sa iyong pagsama, Syke Pakingan. Sabi ni Atmalu Ancheta, ayan, ganun talaga eh. Pag meron silang ginawa, kailangan nilang harapin. Si Susan Bualan, God bless you too, Susan Bualan. May tamang panahon. Alam ninyo, Susan at mga kababayan, yung pagkapanalo, alam ko naman na tayo ay nagtagumpay dahil sa tulong ninyo. Malinaw sa akin yan. Subalit, tama ka, kung ano ang ilalaan nung kinikilala kong dakilang may kapal, aking tinatanggap lagi yan. Sapagkat ganun ang buhay natin eh. Hindi ka pa pinapanganak, ultimo yung hibla ng iyong buhok, yung hibla ng iyong balat, yung iyong mga kasukasuhan, alam na yan eh, nakaplano na yan. So hindi na natin pwedeng nabasa ko yung hindi na natin pwedeng baguhin yan. Maraming salamat sa iyo, si Alma Yulo Mamosto, always present. Sabi niya, inom ka raw ng maraming tubig. Ay, alam mo ninyo, ito yung maganda pagka unfiltered yung live podcast. Pati yung mga comments, whether good or bad, aking pinapakita ho dyan eh. Bakit? Di po tayo apektado doon sa mga trolls. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng aral, kaya nga tayo binigyan ng talino, kaya tayo binigyan ng tamang pag-iisip para hindi patulan yung trolls, kundi lalo pang magpursige at magpunyagi sa ating live podcast na ang layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso. Kaya yung mga comment na negatibo, hayaan mo lang, Alma, ganyan talaga at loaded yung mga yan, paldurin yan. Kagaya ng mga amo nila na paldong-paldo dahil sa mali-malitang pera. Ito kasama natin si Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. In Toronto, Canada, ngayon po ay 7:30 na ng gabi. Tama ba, Glenda Salvador Ramel? Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. Maraming salamat at magandang gabi sa iyo. At maraming salamat sa iyong pagsama sa ating live ngayon. Si Cora Martin Perry, we are stand for the truth till the end. Tama po yun. Sapagkat isa lang ang bansa natin at kawawa yung ating mga kabataan kung hahayaan natin na magkaroon tayo ng weaponized Senate. So balik ko tayo, yung pre-trial. So meron tayo dyan, pre-trial. Bahagi ito ng nagaganap na impeachment trial proceedings sa huwad na impeachment case laban kay VP Inday Sara. Ano raw ba yung naganap? Hindi natin pare-pareho matiyak kung ano yung napag-usapan, ano yung naganap, sino-sino yung mga testigong ipatatawag o ipipresenta ng prosecution at ng depensa. Subalit ito po ay yung general overview kung ano yung nagaganap during the pre-trial. And as I have said, yung pre-trial is part of the rules of procedure on impeachment trial. Nandyan yung stipulation of facts, magkasundo na tayo, ito huwag na nating pagtalunan, establish na yan para makatipid ng oras. Nandyan din yung simplification of issues. Nagkakasundo, pilit pagkakasunduin yung partido na magkasundo na tayo na hindi na kinakailangang ipakita pa yung mga ibang bagay at magkasundo tayo sa mga definitive, actionable questions or questionable
matters that must be decided early on by the senator judges prior to going to the trial proper. Nandyan yung marking of evidence, nandyan yung witness identification, doon tayo nahinto. Yung witness identification, malalaking pangalan ng binanggit. Si dating ES Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, sino pa ba? Yung mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, weaponized na rin yan eh. Yung abogadong violate lahat, yung bank secrecy, absolute po yun eh. Alam niya yun. Nakalimutan ko din pangalan ng executive director. Yung batang abogado, mas bata ho kaysa sa atin. Kaya nayurakan yung mga ating saligang batas, pati yung mga batas na umiiral eh. Absolutely confidential po yung mga account, bank details, bank transaction, pero binulatlat voluntarily ng Anti-Money Laundering Council, ipatatawag din daw yan. Patatawag din yung Commission on Audit, maganda rin yan, para malaman ano ba talaga yung kanilang naging findings doon sa Notice of Disallowance. Ito ba'y cured? Ito ba'y natugunan? Nakompleto ba yung documentation? Naayos ba? Na-supply ba? Yung kulang na documentation, bakit ito na-flag? At bakit nabigyan ng Notice of Disallowance? At satisfied ba sila doon sa compliance ng OVP doon sa mga kini-questioning dokumento? Hindi naman ho kasi pagka nabigyan ka ng notice of disallowance ay questionable yung documents. Hindi po yun. Pag ikay nabigyan ng notice of disallowance, hindi po ibig sabihin meron kang dinispal kong pondo. Titin ko ha, ang ibig sabihin lang yan, kulang ka sa documentation. May hinahanap lang silang documentation to justify yung paggamit ng pondo. Ngayon, kung yun ay natugunan na, ibigay na, ipresenta, tapos na po yung notice of disallowance, wala pong issue doon. And finally, yung BIR, yung NBI, ipatatawag din, pati yung ombudsman, si Boying Remulla, ay ipatatawag din. Tingnan natin kung magaganap ito during the trial proper. Kaya nga, yung nabubuong konsepto sa isipan ng higit na maraming Pilipino, do we now have a weaponized Senate with the ascension of Sherwin Gatchalian as the new Senate President? Ibig bang sabihin, compromised na ang Senado? Kung talaga bang ipatatawag, nagkasundo ba ang mga prosecution at depensa kung ipatatawag si former ES Lucas Bersamin? Pero ang layunin nga natin, bantayan natin. Malinaw kasi, yung baseline na 24, ulitin ko yan ang binabantayan natin. Kaya ang dating pamagat ngayon, a weaponized Senate, yan kasi yung nabubuong perception. Meron ba tayo na weaponized Senate ngayon? Apple lang, maraming salamat Apple lang, new follower here in FB and subscriber in YouTube from New Jersey. Thank you very much Apple lang, maraming salamat. So ang inaantabayan na natin, sana mali yung nabubuong higit na maraming Pilipino na ang perception or ang kanilang impression or how they view the present Senate now as weaponized, compromised, rubber stamp ng Malacanang. Tingnan natin kung ano ang gagawin nilang treatment. Unang-una, sinunod naman nila yung threshold pagdating sa pagboboto o pagtatalaga ng bagong Senate President. Malinaw kasi yan sa ating saligang batas, di ba? All senators. Ibig sabihin, 24 ang bibilangin mo at ang kalahati niyan ay 12 para ka maging mayorya at maging Senate President, dapat may 13 ka. Malinaw sa atin, then and now and tomorrow and in the many years from today, ang majority ng 24, hindi 12. Hindi 12. Kaya nga sabi ko, to be objective, from being senators fake win yung naging pro tempore, fake win ng Senate Blue Ribbon Chairmanship. Now, meron silang 13, wala tayong magagawa. Sila ay naging sure win na, senators sure win na. Wala tayong magagawa, may mayorya sila. So sinunod nila yung tamang bilang
pagdating sa pagboto at pagtatalaga ng bagong Senate President. Meron ngayong dalawa pa. Tatlo kasi yan eh. Yung pagboboto yung pag-elect ng Senate President, yung magaganap na impeachment trial, yung botohan, whether to acquit or convict yung impeachable officer, in our case now, si Vice President Inday Sara Duterte, at pagdating po sa usaping charter change or CONAS. Malinaw po iyan. Malinaw yan sa ating, tanggalin nyo na yung 1935 ba? Meron kasi mga bendalo dyan, pinipilit na yung citation nila ay yung 1935 Constitution. Sus Mariosep, nakailang sali na po tayo ng saligang batas. Pinipilit pa rin pati ng ibang mga miyembro ng mababang kapulungan. Laging binabalikan yung misunderstood at misapplication of the Abilino-Cuenco Doctrine that was decided under 1935 Constitution. Ulitin natin yung First Philippine Republic, yung Malolos Constitution, yan yung unang-unang Constitution. O tapos napalitan yan, di ba, nung 1935 Constitution, nung Commonwealth, nung tayo'y kolonya pa ng Estados Unidos. At nagkaroon ng digmaang pandaigdig pangalawa, yung World War II. Yung ikalawang pandaigdigan digmaan o World War II, nagkaroon tayo noong 1943 Constitution, yung Second Philippine Republic, sa ilalim ng bansang Hapon. Kasi nasakop nga tayo eh. Natalo sila ng World War II. Bumalik yung ating sistema under the operation of the 1935 Constitution. Pagkatapos niyan, pumasok na yung 1973 Constitution. Yun na po yung panlima. At pagkatapos niyan, yung 1986, nagkaroon ng revolusyon, Proclamation number 3, yung Freedom Constitution. Maiksi lang ang tinakbo nun, yung Freedom Constitution, bago isinilang itong 1987 Constitution. Kaya yung mga nagpipilit pa ng mga ganong citation, huwag nyo nang gamitin yun. You have to move to the present. 1987 ang ginagamit natin. Ngayon, sinunod nila yung alituntunin at diwa na ipinapahayag ng 1987 Constitution. Maraming salamat. Dapat naman. Sinasabi ko naman, kung tama yung gagawin ninyo at hindi labag sa Constitution, wala tayong pag-usapan. They got the majority of 24. Naging 13 na sila, so they got the Senate presidency. Wala tayong debate na ron. Dalawa pa yung dadaang napakalaking bagay. Itong nagaganap na impeachment trial o impeachment trial proceedings diyan sa Senado. Kailangan ang bilang diyan ay 2/3 of 24. Yan ay malinaw sa ating saligang batas. Dito natin susukatin kung weaponize nga ba ang Senate o perception lang at maling perception ng taong bayan. Pero para lang po sa inyong gabay sa inyong lahat, pag sinabi pong 2/3 vote ang kinakailangan to convict an impeachable officer na nandiyan ngayon sa Senado at sa gaganaping impeachment trial, yung 2/3 po niyan ay 2/3 of 24. 2/3 of 24. It cannot be lower than 24. 2/3 of 24 will always be 16. Kahit paikulong mo lahat ng gusto mong ikulong sa Senado. Pag nagbilang ka ng 24, 2/3 ng 24 ay 16. Kahit ikulong mo pa yung mga senador na nais mong ikulong. Tanong, pag ikay ba'y ikinulong dahil kinasuhan ka ng isang non-bailable offense, hindi ka na ba senador? Hindi, senador ka pa rin sapagkat meron kang presumption of innocence. Malinaw yan sa Article 3, Section 14 ng ating saligang batas. Malinaw yan, di ba? Meron kang presumption of innocence until proven otherwise. So, yung mga nakulong o makukulong, nauna na dyan, sinakripisyo. Nung sabi nga sa inyo, Patriot 13 ba talaga? Nagbaliktaran na yung dalawa, isinakripisyo yung tunay na nanindigan, si Senador Jinggoy Estrada. Pwede niyang pinili sana yung mas magaang na buhay, yung mas convenient sa kanya at kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Babaliktad ka lang naman, sasama ka doon sa mayorya, hindi ka na makakasuhan. Hindi ginawa ni Senador Jinggoy Estrada yan.
Hindi dahil para kay Inday Sara Duterte, kung hindi para sa bansang Pilipinas at para sa Pilipino. Nakita niya na sinasalaula na at nasalaula na yung ating saligang batas. Wala nang rule of law. Kaya umasa siya na yung kasama niya doon sa original 13, they have to abide by what the Constitution provides when it comes to counting properly. Pagdating sa pagtatalaga ng bagong Senate President, majority of 24. Majority of 24 is 12 plus 1, 13. Nakuha nila, wala tayong pagtatalunan dyan. Di sila ang mayorya. Meron pang dalawang susukatin. Yung pagbibilang ng tama, yung pagdating sa impeachment, 2/3 yan, yung impeachment ni VP. 2/3 of 24. 2/3 of 24. Immutable yung 24 pagdating sa pagbibilang sa impeachment. For them to get a conviction, kinakailangan 2/3 of 24. It cannot be 2/3 of 23, 2/3 of 22, 2/3 of 21, or 2/3 of 20. No. It is moving the goalposts. Bawal yan. 2/3 of 24, 16 ang kinakailangan. At dito sa mukhang luto na ang SONA, at baka dyan ipahayag na magkakaroon ng charter change gamit ang CONAS, yung Constituent Assembly. Pag tayo ay mauuwi sa CONAS, gabay ko lamang sa inyo para hindi kayo mabudol, hindi kayo mag-gaslight. Kinakailangan dyan 3/4 na boto ng Senado. Pag sinabi mong 3/4, 3/4 ng 24 pa rin. Hindi mo pwedeng ibaba. Pagbibilang ng 3/4 ng 24, hindi pwedeng 3/4 ng 22, 3/4 ng 20. Dapat yan ay 3/4 ng 24 o 18. Kinakailangan ang pagsang-ayon ng 18 senador para magkaroon ng CONAS. Pagka hindi nakuha yung 18 senador na pabor dyan sa CONAS na mainit na pinag-uusapan, hindi maaring matuloy yan. Tanong, paano ba ang botohan? Voting jointly, ang mababang kapulungan at ang Senado, o voting separately? Voting separately. Hiwalay ang botohan ng mababang kapulungan, hiwalay ang botohan ng Senado. At pagdating sa Senado, para mabigyan daan ang CONAS, tatandaan ninyo mga kababayan 3/4 ng 24, kinakailangan 18 senador. Kahit may makulong pa, hindi nangangahulugan na hindi nakasali yung nakulong o makukulong pang mga senador. Bakit? Sapagkat 3 bagay lang ang kinikilala para magkaroon ng pagkakaroon ng vacancy or bakante sa Senado. Yan ay pagka mayroong namatay, wala namang namamatay. Pag mayroong nag-resign, wala namang magre-resign. At kapag mayroong na-expel. Ngayon, baka tatrabahuhin nilang magkaroon ng expulsion. Mahaba pa rin yun. 3/4 pa rin, I think, ang botong kinakailangan doon, 18. Hanggat walang namamatay sa mga kasalukuyang senador, hanggat walang nagre-resign, hanggat walang na-expel. Senado ito hindi mababang kapulungan. Ang bilang sa impeachment, tatandaan ninyo 2/3 of 24, kinakailangan 16 votes to convict Vice President Inday Sara Duterte. Pag walang 16, acquitted siya. Yung hindi magpapakita sa araw ng botohan, bibilangin yun as a no vote. Yung mag-abstain, no vote. Kinakailangan positibong 16 yes para makonvict si Inday Sara Duterte. Kung pag-uusapan naman ang charter change through CONAS, gabay lamang sa inyong lahat para hindi kayo mabudol at hindi kayo malinlang. 3/4 na boto ang kinakailangan, 3/4 ng Senado. Ilan ba ang Senado? 24. 3/4 of 24 is 18. Gabay lamang ito sa inyong lahat para bago dumating yung mga araw na yan ay alam na ninyo, guided na kayo. Masusukat natin kung weaponized nga ba talaga ang Senado o ito lang yung perception na nabubuo dahil nga sa nangyaring pambabraso nitong mga nakaraang araw. And we are not passing any judgment yet, pero tingnan natin ang kanilang body language. Kung ipipilit nila
na yung 2/3 is lower than 24, lokohan na yan. Lokohan na yan. Nasa sa inyo na kung papayag kayo. Nasa sa inyo na sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, nasa kamay na ninyo. Yung mga kabataan, nasa kamay na ninyo. Anyway, kayo naman ang magmamana ng ating bansa, pati ang hindi lamang ang ganda nito, pati ang problema nito. Kung nasa sa inyo, kung pahihintulutan ninyo. Ulitin ko sinunod nila. Yung tamang batayan, yung 1987 Constitution, malinaw yan. Pagka boboto ka ng bagong Senate President, kinakailangan mayorya ng 24. Sinunod nila. Nung una, alam nila bulilyaso Bendalo sila Bendalo sila. Kaya nga senators fake win Because you cannot be a real winner nang hindi ka nananalo ng alinsunod sa ating saligang batas. Bendalo yan. Si Bendalo yan. O hindi ka naman angka ni Bendalo, so hindi tayo dapat susunod sa pagbebendalo. Inulit nila yung botohan. Ano ibig sabihin nun? For me, it's an admission na mali yung una nilang pagsalampak na sila daw yung mayorya. At talagang mali yung kanilang pagbibilang na ang mayorya ng 24 ay 12. So tinamaan nila yon, wala tayong magagawa. May mayorya sila sa kasalukuyan. Moving forward, dapat sundin din nila yung malinaw na isinasaad ng ating saligang batas pagdating sa pagko-convict or acquittal ng isang impeachable officer na sasailalim sa impeachment trial diyan sa Senado. Yung senator judges na magko-convict kay VP Inday Sara Duterte dapat 2/3 of 24. Ulitin ko immutable yung 24. Hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng baliwalain, hindi pwedeng isang tabi. Yung 2/3 niyan ay 16. Ngayon, may presiding officer, hindi raw si Sherwin Gatchalian, kundi si Chis Escudero. Alam naman niya, abogado yan Ngayon, bendalo rin siya pag binaba niya yung 2/3 ng 24. Bantayan natin yan. And finally, yung sinasabi ko nga yung sa CONAS, pag charter change, ang sukatan ng bilang dyan, 3/4 of all the members of the Senate. All members meaning 24. No, para lang po hindi kayo mabubudol, ako ay ginagabayan ko kayo. Pagka ang may magkokomento po, may nakakulong hindi sila dapat isama sa 24. Budol po yun. Gaslight po yun. Ginagawa po tayong mangmang na mga yan. Malinaw yan, 3/4 of 24 para matuloy ang kanilang sa mga plano na magkaroon ng CONAS o yung Constituent Assembly para magkaroon ng chapter change. Dapat yan, 3/4 of 24. Ibig sabihin, 18 senador ang dapat sumang-ayon. Kahit pa may makulong, 3 pagkakataon lamang ang kinikilala ng ating batas para magkaroon ng vacancy o para magkaroon ng bakante sa Senado. Yan ay unang-una, pag may namatay. Ulitin ko, wala pang namamatay, lahat sila buhay. Pangalawa, pag mayroong na-expel. Kung may sinipa sa Senado, at yung huli kung mayroong nag-resign. In any of these 3 instances na kinikilala ng batas, wala po dyan. So ang bilang pa rin, pagka naghahanap ka ng 2/3 of 24. Pag maghahanap sila ng 3/4 of 24, nothing more, nothing less. In fairness to them, hindi naman natin pwedeng dagdagan, di ba? 3/4 of 25, 3/4 of 26, 2/3 of 25 or 2/3 of 26, hindi. Immutable yung 24. So ito yung nabubuong perception ng sambayan ng Pilipino na weaponize ang ating Senado. Tingnan natin kung paanong direksyon ang tatahakin ito going into the very important impeachment trial because pag nagsimula na yung trial proper, it is not only the Vice President that will be on trial. It is also the Senate that will be on trial. The Senate as an institution will be on trial once the impeachment trial commences. Hindi lang si VP Inday. Ang magiging hukom naman ng mga senator judges, tayo, kayo, sambayan ng Pilipino, kung paano sila aarte, paano yung kanilang mga magiging decision making, paano yung kanilang magiging pagtatanong bilang mga senator judges. And it is not just VP Inday Sara
will be on trial. It is not just the senator judges and the Senate as an institution and the Senate as an impeachment court that will be on trial. It will be the Philippines. It will be the Filipino people who will also be on trial. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon natin kung sa papayagan natin na magkakaroon ng pagsasalaula ng ating saligang batas at ng any and all conceivable applicable laws or law or laws na gagamitin diyan sa impeachment trial. So, yung mga kabataan, ultimately, yung mga kabataan, ko'y nananawagan sa inyo, yung mga nasa senior high school, yung mga nasa kolehiyo, yung bagong graduate lamang, yung mga bata nating professionals, batang manggagawa, batang mga negosyante, eventually, you will be the one to judge kung saan ang direksyon ng ating bansa. Pahihintulutan ba ninyo na masalaula ang ating saligang batas? Pati yung ating mga kabataan sa labas ng bansa, yung mga anak ng mga Filipino migrants, overseas Filipino workers na nasa labas na rin ng bansa, eventually, kayo rin ang huhukom sa Senado, bilang institusyon, sa senator judges, sa kapwa ninyo Pilipino. Kung tayo'y papayag na yurakan ng ating saligang batas, wala na siguro talaga tayong magagawa. Pero kung patuloy tayong lalaban upang itaguyod, ipagtanggol at respetuhin ang ating saligang batas, maganda at napakaganda ng Pilipinas. Napakaraming potensyal. Ang lagi lang may sala rito, ang lagi lang sala rin ay ang mga nanunungkulan, lalo pa kung talamak, laganap, ang kurakot at korupsyon kagaya ng nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. So ito po ang ating naging live podcast today. Maraming salamat sa mahigit 1,000, halos magda2,000 kanina na higit pa. Kahit tayo ay na-interrupt ng 3 beses, hindi kayo bumitiw, nariyan pa rin kayo. Maraming salamat. Ang akin pong hiling, sana ipatuloy kayo sa pag-engage sa Facebook at sa YouTube, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, napakahalaga, mag-follow at mag-subscribe. Sana ho itong napag-usapan natin, baunin ninyo over the weekend. Maraming mga pamilyang lalabas. Ulitin ko, let me be the first to extend my greetings sa lahat ng amang katulad ko. Happy Father's Day sa inyo. Maraming salamat. Alam kong maraming mga ina na rin ang nagtatrabaho. Maraming mga nanay na rin ang nagtatrabaho. Pero syempre, yung mga ama, araw ho namin sa linggo, pagbigyan nyo na ako, batiin yung kapwa ko mga ama, maraming salamat sa inyong pagpupunyagi upang maitaguyod ang inyong mga pamilya. Salamat sa inyong pagdidisiplina, paggabay at pangangaral sa inyong mga anak. At ito'y kinakailangan natin upang maiahon natin ang Pilipinas dito sa problemang kanyang ikinaharap sa ngayon. Problema ng Pilipinas, problema ng Pilipino, bawat Pilipino katulad ninyo, katulad ko. So happy Father's Day in advance sa lahat ng ama, at patuloy po sana ninyong pag-usapan sa inyong mga hapagkainan, sa inyong mga umpukan, sa inyong mga trabaho, sa inyong barkadahan, sa inyong kapitbahay, sa o ano mga association ninyo o mga business partners ninyo, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Para nang sa ganun, mayangat po natin ang kaalaman at kamulatan ng higit na maraming Pilipino. At kung meron po kayong pagkakataon, patuloy po kayong tumutok dito sa ating pahina. Over the weekend ay pag-usapan ninyo, aking gabay sa inyo, na pag-usapan natin itong impression, perception at nabubuong paniniwala na meron tayong weaponized Senate. Wag naman sana. At sinunod naman nila yung panantayang inilatag ng saligang batas sa pagpili ng bagong Senate President. Binalik na nila yung tamang bilang in determining the majority of 24. It's 13, it's never 12. Ganon din sana ang gawin nilang panantayan pagdating sa pagboboto kung i-acquit o i-impeach ang impeachable officer sa darating na impeachment trial. 2/3 of 24. 2/3 of 24. Immutable yung 24 pagdating sa impeachment trial. Ganon din kung matutuloy yung napapag-usapang CONAS o yung charter change para yung magpatuloy, para yung magtagumpay, kinakailangan ng concurrence o pagsang-ayon ng 3/4 of the Senate
Pag sinabing 3/4 of all the members of the Senate, 3/4 of 24, 18. 18. At yan po yung ating naging podcast ngayon. Huwag nating pahintulutan ang pagpapalaganap ng bendalo. Dito tayo sa respect for the rule of law. Let us uphold, defend, respect, and observe our Constitution. Ulio, maraming salamat. Magandang araw ng Biyernes sa lahat. June 19 at ganap na pong 11:12 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Happy weekend po sa lahat at happy Father's Day sa lahat ng ama.